Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Bad news po para sa mga motorista dahil ipatutupad na po ngayong araw ng Martes, April 9 ang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay po sa abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng piso at 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng price hike na piso at 10 sentimos naman sa presyo ng kada litro ng gasolina. Habang magdaragdagan ng piso at 40 sentimos ang kada litro ng kerosina. Bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Ayon sa industry players, Hataw Balita ngayon. Naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaking tulong sa Pilipinas ang isinasagawang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa West Philippine Sea kahapon April 8. Ayon kay Pangulong Marcos, maiiwasan ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon sa pamamagitan nito. Tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy ang pakikipagdialogo sa Beijing ukol sa issue. Activity may iwasan na natin incidents aggregated by China? I sincerely hope so. I really do. I really do. But again, so we are trying everything. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na sapat ang komento ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte para sa kanya ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Hindi na rin anya ito magkokomento kaugnay sa issue batay sa pahayag ni Representative Duterte. Hindi umano trabaho ng Vice Presidente na magsalita ukol sa nasabing issue laban sa China at sa kahit ano pang bansa. Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West. Hataw Balita ngayon. tinuligsa ni Senator Francis Tolentino ang naging pahayag ng China laban sa ginawang pagdalagay ng payaw ng mga Pilipino sa Recto Bank. Ayon sa China, nakakasira umano sa kalikasan ng ginawang aktibidad ng Pilipinas sa lugar. Git ni Senator Tolentino, hindi ang Pilipinas kundi China ang sumisira sa kalikasan. Mas marami na silang sinira. Kailan naman sila naging environment friendly? Hataw Balita ngayon. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang naging pangunguna sa presidential survey. Hindi naman siya nagkomento ukol sa mga espekulasyon hinggil sa umunoy plano niyang pagkandidato sa 2028 presidential elections. Para sa kanya, masyado pang matagal ang 2028, kaya't nais muna niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang trabaho bilang Vice Presidente at kalihim ng Department of Education. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ng Department of Justice o DOJ na hindi maaaring magbigay ng kondisyon si religious group leader Apollo Kibuloy sa kanyang pagsuko. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, seryoso at may ebidensya ang kaso nito. Mananaig-an niya ang batas sa lahat ng tao nang walang exception kahit anong exception kaya kailangang sumuko umano ni Kibuloy batay sa batas. Hataw Balita ngayon. Oy, magandang balita naman dahil inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco na bababa ng halos piso kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Abril. Bunsod ito ng mababang generation at transmission charges. Nakatulong din anyang mas mababang singil mula sa independent power producer at mga power supply agreement. Hataw Balita ngayon. Ayan, good morning Bebs at Marie. Na medyo natawag ang pansin ko dito sa sinabi ni Senator Francis Tolentino. Igil doon sa sinabi ng China
after noong paglalagay ng payaw ng ating mga mangingisda doon sa Mia Recto Bank na nakasisira daw yun, ng mga bahura doon. Sabi ng ating senador na si Francis Tolentino, hindi tayo kundi China ang sumisira doon sa ating karagatan, doon specifically sa mga bahura, at kailan pa ba sila naging environmental friendly, Bebs at Marie? Mauna na ako, no, Marie? Oo nga eh. At saka siguro, ang isa rin sa magandang magawa natin, maghanap din tayo ng alternatives na makaka-attract ng mga isda na hindi talaga makakasira sa ating kalikasan. At saka yun nga rin kasi yung mga kababayan natin mangingisda, talagang lang sila, gusto lang nilang kumbaga magkaroon ng malinis na hanap buhay, at sunod-sunod nga yung pangbubuli ng mga Chinese vessels diyan. 'Di ba, Marie, ang daming mga diyan madaming mga bali-balita tungkol diyan noon pa, bata pa tayo. Oo, Bebs at amigo, isa din yung mainit na usapin kahit dito sa atin sa US, Bebs. Inaantabayanan din yan ng ating mga kababayan. Ang nakakalungkot lang dito, amigo at Bebs, yung ating mga kababayang mangingisda ang naiipit sa ganitong mga usapan na tama ka, yun lang naman ang nais nila, ang kumita ng maayos, na may ipangtusto sana sa pang-araw-araw nilang buhay, at sana magkaroon na ng closure ito, amigo? Oo nga, Marie at Bebs. At marami na rin tayong interview sa mga mangingisda doon. Yun nga, sinasabi nila doon sa mga bawal na sila doon sa ganung lugar na hindi bawal, pero nahihirapan sila nanganganib kasi daw yung kanilang buhay. Kung sa mababa o doon sa malapit lang naman sila mangingisda, wala naman daw silang mahuhuli. Kaya doon sa mga nakasanayan nilang matagal ng panahon, dyan sa Miss Scarborough Shoal, dyan sa Recto Bank, na sila ay nangingisda kung saan marami nga silang nahuhuli, ang problema nga lagi naman silang hinaharas. At ang problema, baka yung nga inilagay na payaw na yan, pagka binalikan, wala na. At yung kanilang laging pangingisda, hanggang kailan sila laging babantayan ng BFAR o ng ating tropa ng pamahalaan, para lamang makapangisda sila diyan sa mga lugar na yan na sakop naman ng ating teritoryo, Marie at Bebs. Oo nga, historically, amigo at Bebs, yung Recto Bank, matagal ko na din naririnig yan kahit noon sa nag-aaral pa tayo ng elementarya dyan sa Pilipinas, na isa yan sa mga pangunahing ang pinagkukunan ng ating mga kababayang mangingisda sa lugar na yan, ng kanilang ikinabubuhay. Tapos ngayon, maku-question at magkakaroon pa sila ng kaba sa tuwing sila ay maghahanap buhay na sana ay matigil na rin, amigo at Bebs. Oo, tama yun, amigo at Marie, kasi talagang yun nga, ilang years na, at alam ko nga magkakaroon nga sana ng usapin diyan na sana parang na kumbaga masettle na kung sino ba talaga. Tsaka alam naman ng China yon, nasa atin talaga yung territory na yon Kaya nga hindi sila talaga makagawa ng drastic moves, kaya talagang pananakot lang yung ginagawa nila. Hanggang doon na lang, 'di ba, amigo Sherwin at saka Marie? At patuloy nating aabangan at susubaybayan yung mga tagpo na yan. Hindi pabor si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na madaliin ang pagbabalik ng dating school calendar. Ayon sa Vice Presidente, kapakanan ng mga guro at mga estudyante ang kanilang pangunahing konsiderasyon sa bawat hakbang na gagawin. Kung gagawin niya agad ito sa darating na pasukan, maapektuhan ang pahinga ng mga guro at mga mag-aaral. Hindi natin pwede compromise ang pahinga ng ating mga teachers and ng ating mga learners, dahil hindi natin pwede idire-diretso ang mga klase dahil kailangan ng pahinga, hindi lang ng teacher, kundi ng mga mag-aaral.
Iba't ibang aktibidad naman ang pinasimulang isagawa sa lalawigan ng Bataan kaugnay ng pagdiriwang ng ika-82 araw ng kagitingan ngayong April 9 sa bansa. Si Melanio Aquino humahataw! Hataw Balita ngayon. Ipinagdiriwang ngayong araw ng Martes, April 9 ang paggunita sa kabayanihan na ipinamalas ng ating mga sundalong nagbuwis ng buhay upang ipagtanggol ang ating bayan sa mga mananakop noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bilang bahagi ng pagdiriwang, iba't ibang aktibidad ang isinagawa sa buong probinsya ng Bataan sa pangunguna ng Bataan Tourism Office kung saan kabilang ang pagsasagawa ng Kagitingan Trade Fair na magtatagal hanggang ngayong araw para sa ating mga kababayang mamumuhunan. Tampok dito ang mga produkto ng ating mga kababayang Bataenyo na kabilang sa local MSMEs. War of Our Fathers, a Brotherhood Heroes exhibit na nagpapakita ng katapangan, kabayanihan at mga kagamitan ng ating mga war veterans heroes na ginamit noong World War II. Isinagawa naman kahapon April 8 ang pagbibigay parangal sa 27 na mga veteranong nabubuhay pa sa buong lalawigan. Ginawaran ang mga ito ng 15,000 piso bawat isa na taonang ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng Bataan bukod sa iba pang tulong na ibinibigay para sa kanila. Kasabay nito, pinagkalooban din ng US Congressional Gold Medal ang mga ito. Ibinalita naman ni Bataan Governor Joet Garcia ang planong paglalagay ng pasilidad para sa mga veterano sa Bataan General Hospital and Medical Center o BGHMC na pasisimulan sa 2027. Dito po binigyan ng benepisyo ang ating mga veterano tulad ng rice subsidy, tulong pinansyal, medicine subsidy, pagbibigay prioridad sa papagamot at iba pang benepisyo mula sa pamahalaan. Bukod po dito, makakatanggap din po sila ng tig 15,000 cash incentive kaugnay ng paggunita ng Bataan Day ngayong 2024. Kanina po nagtatanong yung ating pong mga veterano kailan daw magkakaroon ng Veterans Ward sa Bataan General Medical Center, Bataan General Hospital and Medical Center at ayon po sa akin po nakuhang impormasyon as early as 2027. Hopefully po ay yan po ay matutupad na at magkakaroon na po tayo ng ating Veterans Ward. Samantala, sa uling pagpupulong na isinagawa ng Bataan PNP kasama ang Presidential Security Council at iba pang alagad ng batas, tiniyak nila ang seguridad ng mga panauhing dadalo sa pagdiriwang ng ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Nasa mahigit sa 1,000 mga tauhan ng pamahalaan ang ipakakalat sa mga lansangan sa buong probinsya upang tiyakin ang katahimikan ng nasabing pagdiriwang, partikular sa Mount Samat National Shrine sa Barangay Diwa Pilar, Bataan. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ngayong araw. Inaasahang kasama ding dadalo sina Secretary Gilbert Teodoro Jr. ng Department of National Defense, Chairperson Lisa Guerrero Nakpil ng National Historical Commission of the Philippines, Ambassador Mary Kay L. Carson, Embassy of the United States to the Philippines, at Japanese Ambassador Endo Kasuya na magbibigay ng mensahe sa selebrasyon. Melanio Aquino humahataw sa balita ngayon. Isang babae ang nahulihan ng hindi bababa sa 1.5 million pesos na halaga ng hinihilarang shabu sa probinsya ng Camarines Norte. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita ngayon. Timbog sa isinagawang bypass operation ng Philippine National Police sa Camarines Norte ang isang babae matapos mahulihan ito ng hinihinalang illegal na droga bandang madaling araw nitong Lunes, April 8 sa Barangay Kalamunding sa bayan ng Labo. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 225 na gramo na may halagang hindi bababa sa 1.5 million pesos ang pinaghihinalaang shabu na nasamsam sa naturang babae. Kinilala ang suspect na si alias Ana, 51 taong gulang, residente ng Barangay Baseco, Port Area, Manila. Ayon sa Labo Municipal Police Station, posibleng ang babae ay magdadala ng illegal na droga sa iba't ibang lugar sa Bicol, subalit naharang ito ng mga operatiba. Kasi ang ganitong mga nagdi-deliver po, hindi lang naman sa isang lugar ito, pwedeng sa isang lugar nila dadalahin, pero yung mga kausap nila is pumupunta na dyan.
Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Labo Municipal Police Station ang naturang suspect para sampahan ng kaukulang kaso dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman na nagpapaalala ang mga otoridad sa publiko sa pakikiisa nito sa pagsugpo sa illegal na droga sa bansa. Brian Baldarahe, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Dumating na kahapon sa Davao City ang Senate Security para magsilbi ng warrant of arrest laban kay religious group leader Apollo Kibuloy. Muli namang nananawagan ng Philippine National Police kay Kibuloy na respetuhin ang desisyon ng korte at harapin ang kanyang mga kaso. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nasa Davao City na kahapon, April 8, ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms upang arestuhin ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Ito ang kinumpirma ng Police Regional Office 11 spokesperson, Police Major Catherine De La Rey sa isang text message kagabi. Ayon kay De La Rey, kabilang sa Senate Security na pumunta sa Davao ay sina Director Manuel Parlade at Director Gil Valdez. Nagkaroon anya sila ng pagpupulong kahapon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Alden Delvo at National Bureau of Investigation o NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao upang pag-usapan ang pagsisilbi ng arrest warrant. Si Kibuloy ay ipinaaresto ng Senado dahil sa pagtanggi nitong dumalo sa Senate Inquiry ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality dahil sa umano human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse na kinasasangkutan nito. Nakaharap din ito sa 2 pang warrant of arrest mula sa Davao Regional Trial Court dahil sa kasong child abuse at sexual abuse. 6 na araw nang hinahanap ng mga otoridad si Kibuloy sa Davao City pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito makita. Blanko rin sila sa kinaroroonan nito. Sa darating na Biyernes, April 12, matatapos na ang 10 araw na ibinigay ng korte sa mga otoridad para isilbi ang warrant of arrest. Ayon naman kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, dapat respetuhin ni Kibuloy ang desisyon ng korte at doon na niya ay presenta ang kanyang mga ebidensya. Nananawagan ito sa mga abogado ni Kibuloy na hikayatin siya na sumuko na at harapin ang kanyang mga kaso. Nakahandaan niyang magbigay ng seguridad ang pambansang pulisya sa kanya. We want to assure Pastor Kibuloy at lahat po ng kanyang mga supporters at kanyang mga abogado na patuloy po natin kinakausap na poproteksyonan po natin si Pastor Kibuloy should he decide to surrender and submit himself to the jurisdiction of the court po. We will provide the necessary security para po masiguro po yung kaligtasan po ni Pastor Kibuloy. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Mainit na tinanggap sa Mexico ang pagbabalik ng mga embassy personnel nito na nagmula sa Ecuador nitong linggo, April 7. Kasunod ito ng biglaang pagsalakay ng mga pulis Ecuador sa embahada na siyang nagtulak ng isang diplomatic break sa 2 bansa. Mula sa Ottawa, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpon. Live! Hataw Balita Ngayon. Hello Charles, kumusta kayo dyan? At bakit naman sinalakay ng mga pulis ang embahada ng Mexico sa Ecuador? Yes Marie, sinalakay bandang hapon noong nakaraang Biyernes, April 5 ang embahada ng Mexico na nasa Quito, Ecuador na ikinabigla naman ng buong mundo habang nakatanggap ng pagtuligsa ng mga bansa sa South America. Sa pilitan kasing pinasok ng mga pulis Ecuador ang embahada upang arestuhin ang dating Vice Presidente na si Jorge Glass na ilang buwan nang nanganganlo sa embahada. Ang pag-aresto ay ginawa matapos ipahayag ng Mexico ang formal na asylum protection ng umagang ayon para kay Glass. Ayon sa Ecuador, labag sa batas ang pagbibigay ng asylum sa dating Vice Presidente dahil 2 beses itong nahatulan ng graft charges. Binatikos naman ni Foreign Minister Alicia Bárcena ng Mexico ang aniyay physical aggression na ginawa ng pamahalaan ng Ecuador sa embahada ng Mexico. Dagdag pa niya, plano pa niyang manawagan sa mas marami pang bansa upang tumugon at tumuligsa sa ginawa ng pamahalaan ni Presidente Daniel Noboa.
Kasama ang sumalubong ni Barcena sa pagbalik ng mga embassy personnel ng Mexico na nagmula sa Ecuador ang 18 representative mula sa iba't ibang pamahalaan sa Latin America, 10 ng mga kinatawan mula sa European country, pati na ang representative ng Estados Unidos at Canada. Balik sa iyo, Marie. Oo, Charles, bigyan mo pa nga kami ng kaunti pang impormasyon. Sino nga ba itong si Jorge Glass? At ano ang kaugnayan niya dito sa issue? Yes, Marie, si Jorge Glass ay nagsilbing Vice Presidente ng Ecuador mula taong 2013 hanggang taong 2017 sa ilalim ni Presidente Rafael Correa. Pero noong taong 2017, nahatulan siya ng 6 na taon sa bilangguan dahil sa mga kasong katiwalian na related nga sa Odebrecht scandal. Balik sa iyo, Marie. Salamat, Charles Corpus, mula naman sa Ottawa, Canada, kung saan matatagpuan ang isa sa 2 embahada ng Mexico sa Canada. Hataw Balita ngayon. Magsasagawa ng investigasyon ang United States Federal Aviation Administration o US FAA sa Southwest Airlines matapos ang nangyaring pagkatanggal ng takip ng engine ng isa sa mga eroplano nito habang papalipad na sa ere sa Denver International Airport. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Rey de Leon. Hataw Balita ngayon. Natanggal ang takip ng engine ng Southwest Boeing 737-800 habang nagki-take off ang eroplano sa Denver International Airport sa Estados Unidos. Bagamat tinamaan ang wing flap nito ay wala namang nasugatan at ligtas na nakabalik muli ang eroplano sa naturang paliparan. Sakay nito ang 135 passengers at 6 crew members na papunta sana sa Houston Hobby. Umabot ng 10,300 pulgada o 3,400 miles ang taas ng eroplano bago nakabalik, 25 minuto matapos mag-take off. Nagbukas ang investigasyon ng United States Federal Aviation Administration o USFAA ukol sa nangyaring insidente. June 2015 na magkaroon ito ng aircraft service. Itinanggi naman ng Southwest kung kailan ang huling maintenance ng eroplano. Minsan nang sumailalim sa matinding pagbatikos ang isang bagong Alaska Airlines 737 MAX 9 jet noong nakaraang January 15 dahil sa sirang door plug panel. Kaya naman inutusan ng FAA ang MAX 9 upang bumuo ng komprehensibong plano upang matugunan ang mga sistemang issue sa pagkontrol sa kalidad. Nagbukas din ng criminal investigation ang Department of Justice dahil sa insidente. May mga naiulat na ring engine issues ang naimbestigahan ng FAA sa Southwest Airlines. Kabilang dito ang Southwest flight noong nakaraang Martes na hindi na nakapag-take off sa Lubbock Airport sa Texas at gayon din ang Southwest 737 noong March 25 na bumalik sa Austin Airport sa Texas. Kasama rin ang March 22 engine issue kung saan bumalik naman ang isang aircraft sa Fort Lauderdale Airport. Samantala, atrasado ng 4 na oras sa mga pasahero. Matapos makarating sa Houston at Athens sa Southwest, ay titignan ng mga maintenance team ang kanilang aircraft. Miguel Rey de Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbabadya ng panganib ang pagtaas ng baha sa 2 lungsod sa Ural Mountains sa Russia nitong linggo matapos maganap ang pagguho ng dam ng ikatlong pinakamahabang ilog sa Europa. Itong humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Apektado ang hindi bababa sa 10,000 na tahanan ang matinding pagbaha sa Ural, Russia nitong linggo, April 7. Bunsod nito, nagsanib puwersa ang libo-libong residente sa paglikas kasama ang kanilang mga alagang hayop at ilang kagamitan. Ilan sa pinakamalalang baha sa mga dekada ang tumama sa ilang rehiyon sa Russia, sa Ural Mountains at Siberia, kasama na ang ilang bahagi ng kalapit na bansang Kazakhstan. Ang ilog ng Ural na nagmumula sa Ural Mountains at dumadaloy patungo sa Caspian Sea ay lumobo ng ilang metro sa loob lamang ng ilang oras noong Biyernes, April 5, kung saan nagdulot ito ng pagguho ng tanggulan ng dam sa lungsod ng Orsk, 1,800 kilometers o 1,100 milya silangan ng Moscow. Kinumpirma ni Mayor Vasily Kozupitsa ng Orsk
na ang pangalawang ilog sa lungsod, ang Yelshanka, ay naglabas rin ng tubig. Kinukunan ng hakbang ang paglikas ng mga residente mula sa mga apektadong lugar. Mahigit 6,100 na individual ang naisalba mula sa lungsod na may populasyon na 230,000 ayon sa lokal na mga otoridad. 12 sa 40 paaralan sa lungsod ang nalubog din sa matinding baha. Ayon sa mga ahensya, ang ilog Samara sa bayan ng Bozolok, mas kanluran sa Orenburg region, ay mabilis na tumataas din. Nag-utos si Pangulong Vladimir Putin kay Emergencies Minister Alexander Kurenkov na lumipad sa rehiyon. Sinabi ng Kremlin nitong linggo na inaasahan na rin ang pagbaha sa mga rehiyon ng Urals, sa Kurgan at sa Siberian region ng Tyumen. Erika Luzong, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan po, patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko sa buong bansa. And kung makikita po natin dito sa satellite image, wala po tayong namamataan na sama ng panahon na posibleng magdulot ng maghapon ng mga pag-ulan. So sa ngayon po, wala tayong binabantay na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan pa rin po natin hanggang ngayong araw ay magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon sa buong bansa. Iba na lamang yung mga tsansa ng mga isolated, mga pag-ulan, lalong-lalo na sa silang bahagi ng ating kapuluan. At para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Iba yung pag-iingat lamang sa mga planong pumalaot, lalong-lalo na sa baybayin ng extreme northern Luzon dahil inaasahan po natin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Meanwhile, magpapatuloy pa rin po yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:46 a.m. at lulubog mamayang 6:09 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nakahandang patunayan ni Senate President Mig Zubiri na nakahanda siyang sumaklolo sa panahon ng krisis dahil sa patuloy na tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng kanyang pagsali sa Army Reserve Force at tanggapin ang ranggong Lieutenant Colonel sa isinagawang donning of rank sa Camp Aguinaldo kahapon. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon! Ganap ng Army Reserve Officer si Senate President Juan Manuel Mig Zubiri matapos niyang tanggapin ang ranggong Lieutenant Colonel sa isinagawang donning of rank sa Camp Aguinaldo netong Lunes, April 8. Sinabi ng senador na siya at ang Philippine Army ay nakikibahagi sa responsibilidad na protektahan ang soberenya at demokrasya ng bansa kasama ang pinuno ng Senado na nagtataguyod para sa modernisasyon ng militar at pagtaas ng budget sa Senado. Nakahanda rin siyang sumaklolo sa panahon ng krisis at lumaban dahil sa patuloy na tumataas na tensyon sa West Philippine Sea at mga pambubuli ng mga Chinese Navy at Coast Guard. Naniniwala rin ang senador na sino mang mabuting makabayan anuman ang kanyang kalagayan sa buhay ay dapat na handang lumaban para sa bansa kapag tinawag ito. Sa isang survey kamakailan, mayorya ng mga Pilipino ang nagpahiwatig na handa silang ipaglaban ang teritoryo at soberenya ng bansa. Umaasa ang senador na marami pang mga kababayan ang susunod sa pagiging reservist at tinimok ang mga Pilipino na samahan ng hukbong sandatahan ng bansa sa pagtindig para sa kalayaan at kapayapaan. Si Zubiri ay napakabokal tungkol sa pagpuna sa mga aksyon ng China at tumayo sa maraming pagkakataon upang tuligsain ang mga iligal na aktibidad ng mga pandaigdigang superpower sa teritoryo ng Pilipinas at eksklusibong economic zone. Ang seremonya ay sinaksihan ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP, kabilang sa AFP Chief of Staff General Romeo S. Browner, mga dating pinuno ng Philippine Army kasama si Brigadier General Daniel Tansep, Brigadier General Bernardo Fortes at Major General Romulo Manuel. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Siniguro ng mga paaralan sa Camarines Norte na nakahanda sila sakaling lumawig pa ang pagpapatupad ng distance learning system sa bansa. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na mainit na panahon sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng mga paaralan sa Camarines Norte ang kahandaan nito sakaling tumagal pa ang pagpapatupad ng distance learning system sa lalawigan dahil sa nararanasang matinding init sa probinsya. Ayon sa pamunuan ng Daet Elementary School na isa sa pinakamalaking paaralan sa lalawigan, may sapat na modules na magagamit ang mga estudyante nito para sa modular learning system. Ano man po ang desisyon ng higher office, katulad nga ngayon, meron tayong napakataas na heat index dito sa Camarines Norte. Dito po sa Daet Elementary School, wala namang problema tungkol sa issue ng pagtigil ng face-to-face kasi napakarami pong modules. Handa po kami maraming modules. Kahapon April 8, muling naitala sa bayan ng Daet ang pinakamataas na temperatura sa bansa kung saan umabot ng 46 degrees Celsius ang heat index sa naturang lugar. Kaugnay nito, binigyan diin ng Department of Education sa Camarines Norte na hindi dapat maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata sakaling lumawig pa ang pagpapatupad ng asynchronous classes at modular learning dahil sa matinding init ng panahon. Pinakikiusapan natin ng ating mga school heads ay dapat maging sensitibo sila sa pagbabago ng panahon. Kailangan na maging proactive tayo sa panahon ngayon. I-review natin yung mga experiences na idinulot sa atin ng pandemya at itong pag-iinit ng panahon. Kung mapapansin natin, hindi lang ito ngayon nangyari. Last year meron na ng ganito. Nagpaalala rin ng DepEd sa mga local government units sa lalawigan at school heads na nasa kanila ang kapangyarihan para sa pagsususpindi ng klase dahil sila ang nakakakita ng sitwasyon sa kanilang mga lugar. Nanawagan din ang ahensya sa mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga anak sa panahon ng pag-aaral nito sa bahay. Gusto nating samantalahin ang pagkakataon ito na manawagan din sa ating mga magulang na kailangan ng kagawaran ang suporta nila sa ganitong mga panahon. Kasi it's considered as, sabihin natin, isang hindi nating inaasahang mga pangyayari na nagdudulot o nagbabalance para mabigay natin ang ating serbisyo. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaasahang muling darami ang basura sa Baguio City dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga bakasyonista sa lungsod, bunsod ng sunod-sunod na mga holiday at bakasyon. Paalala ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang wastong waste segregation at pagkakaroon ng backyard composting. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Hinihimok ni punong barangay May Gonzales ang mga residente ng barangay Aurora Hill na sundin ang wastong waste segregation bago nila ilagay sa mga designated dumping site ang mga basura. Kabilang na rin ang pagkakaroon ng kahit simpleng composting system lalo na ang mga may transient business para maturuan ang mga turista na mag-segregate. If possible, kung hindi na sila magtatapon ng mga nabubulok, yung mga merong mga backyards, mag-compose na sila doon para hindi sila dagdag sa basura na nakukuha. To minimize also our garbage, the volume of our garbage. We started din na turuan sila na kumuha sila ng malaking timba para doon nila ilalagay yung kanilang mga nabubulok. Itinuro namin sa kanila doon sa malaking timba na yan, lagyan nila ng soil, and then kung ano man yung mga napagbalatan nila na nabubulok, doon nila itatapon. And then after siguro sa gabi, takpan na naman nila ng soil. And then the following day, as usual, ganon, ang routine na gagawin nila. Ayon sa kapitana, hindi umano hahakutin ng mga basurero ang basurang hindi na segregate. Ito rin ang gusto sanang mangyari ng lokal na pamahalaan ng Baguio sa mga residente at mga turista dahil marami pa rin ang hindi nagsisegregate ng kanilang basura.
Ayon kay Baguio City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, nakasaad sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na obligasyon ng mga residente ang kanilang biodegradable waste. Yung program na yan is part of the Zero Waste Program. Yung composting ng mga household, dapat sila nagko-compose ng mga biodegradable, no? Pero looking at the culture of Baguio people, tapon pa rin ang tapon yan eh. Isa sa mga suliranin ng General Service Office ang mga biodegradable at non-biodegradable waste dahil umaabot sa higit 200 tonelada hanggang 400 tonelada ang kanilang nakokolekta kada araw. Nakipag-ugnayan na sila sa mga barangay para maglaan ng composting stations kung saan magtatapon ang mga residente, lalo na ang mga walang espasyo para sa backyard composting. Ang arrangement natin with the composting group at saka yung Baguio Zero Waste is we will implement this technology first habang itinataas nyo yung awareness regarding composting. Well, very ideal talaga ang composting kasi it will reduce really our volume of garbage. Note that we are generating around 400 tons a day. Gumagastos ang lokal na pamahalaan sa basura pa lamang ng 240 million pesos kada taon. Samantala, ngayong bakasyon, inaasahan ng GSO na madaragdagan ng 60 tons ang arawang basurang kanilang nakokolekta. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Tinatayang 200 bisita na naipit sa lugar ang nailigtas mula sa landslide na naganap sa Megalong Valley, New South Wales, Australia. Nagsagawa rin ang mga otoridad ng emergency food drop operations para sa mga komunidad sa lugar sa pangunguna naman ng Rural Fire Service dahil sa barado ang daan patungo roon. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Ang pagbuhos ng malakas na ulan sa New South Wales, Australia noong Biyernes, April 5, ay nagdulot ng pagbaha at pagkasira ng mga daan. Dala nito ang katumbas ng isang buwang ulan sa loob ng isang araw. Naging sanhi rin ito ng landslide sa Megalong Valley kung saan may 200 bisita na natrap sa lugar ang matagumpay na nailikas ng New South Wales Police. Pansamantalang dinaanan ng pulisya ang mga pribadong pag-aari upang maisagawa ang rescue operations ng mga natrap. Pinasalamatan ni Blue Mountains Mayor Mark Greenhill ang lahat ng nakibahagi sa rescue operations. Ipinarating din ng mayor na prioridad niya na suportahan ang mga kababayan at bisita. Isang emergency food drop operations ang isinagawa ng Blue Mountains Council sa pakikipagtulungan ng Rural Fire Service o RFS para makarating sa mga residente ng Megalong Valley ang pagkain, fuel at essential supplies. Sarado pa rin sa mga sasakyan at tao ang Megalong Road habang patuloy na pinag-aaralan ang naging pinsala ng daan. Samantala, idiniklara ng state government na isang natural emergency ang naturang pangyayari. Ilan sa ayudang maaaring tanggapin ng eligible residents ay emergency accommodation o maliit na halagang pambili ng essential items, pambili ng basic needs at pangpagawa sa nasirang bahagi ng bahay. Para sa mga negosyante naman ay may business loans na mas mababa ang interest, gayon din ang freight subsidies sa pagbibiyahe ng mga alagang hayop. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipinatupad na sa New Zealand ang mga pagbabago sa Accredited Work Visa Scheme. Ito ang tugon ng pamahalaan upang mapigilan ang paglobo ng unsustainable net migration na umabot sa 173,000 non-New Zealand citizens na nakapasok sa bansa noong nakaraang taon. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Noong Lunes lamang, April 8, ay ipinatupad na ng pamahalaan ng New Zealand ang mga agarang pagbabago sa Accredited Employer Worker Visa. Layo ng mga pagbabagong ito na maiwasan ang workers' exploitation at upang matugunan na rin ang unsustainable net migration ng New Zealand. Pagkatapos na maitala ang halos 173,000 na non-New Zealand citizen na nakapasok sa bansa noong nakaraang taon lamang.
Ilan sa mga pagbabago sa work visa scheme ay ang English language requirements para sa mga mag-a-apply sa low-skilled na trabaho. Mayroon na ring minimum work experience threshold bago makapag-apply ng work visa at kailangan na ring makipag-ugnayan muna ang employer sa work and income bago payagan na makapagpasok ng migrante sa bansa. Maging ang maximum continuous stay para sa level 4 at 5 roles ay binabaan na rin mula sa dating 5 taon. Ngayong 3 taon na lamang maaaring manatili sa bansa ang isang work visa holder. Samantala, tinanggal naman ng ilang construction roles tulad ng welders at panel beaters sa green list dahil sa mababang demand nito sa labor market ng New Zealand. Ayon sa Immigration Minister ng New Zealand na si Erica Stanford, ang mga pagbabagong ito ay upang mabigyang daan na gamitin muna ang labor market ng New Zealand o mabigyang prioridad ang mga Kiwi na naghahanap ng trabaho habang pinananatili namang bukas ang daan para sa mga high-skilled na migrant kung saan may skill shortages tulad na lamang sa mga secondary teachers. Dagdag pa niya, ang paghihigpit na ito ay upang maiwasan ang pagsasamantala ng mga employers sa mga migrant workers sapagkat mas naiintindihan na ng migrants ang kanilang mga karapatan at madali na lamang nilang maipahayag ang kanilang mga daing tungkol sa kanilang mga trabaho. Nababahala ang ilang mga Kiwi sa mga pagbabagong ito. Subalit tinitiyak ni Stanford na ito ay naaayon sa kasalukuyang pangangailangan ng ekonomiya ng bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nasaksihan ng milyon-milyong Ontarians ang solar eclipse na tumagal ng 3.5 minuto. Niagara Falls at mga lugar na pinakamalapit sa Center of Totality, dinagsa ng mahigit sa 100,000 spectators. At mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano live. Hataw Balita ngayon. Oraline, gaano ba karami yung mga umantabay dyan sa solar eclipse sa Ontario? Sherwin, tinatayang nasa hundreds of thousands ang nagpunta sa Niagara Falls na mula pa sa iba't ibang parte ng bansa. Matatangdaang nagdeklara ng state of emergency ang Niagara dahil inaasahang aabot sa 1 milyon ang daragsa rito upang masaksihan ang total solar eclipse. Maging bata o matanda ay inabangan ang solar eclipse na huling naganap sa Ontario noong February 26, 1979. Bumili pa ang karamihan sa spectators ng eclipse solar glasses na nagkakahalaga ng $8 hanggang $20 o 320 hanggang 800 pesos. Tumagal ng 3.5 minutes ang solar eclipse ngayong araw ng Lunes, April 8 dito sa Canada. Inaasahan naman ang susunod na partial eclipse dito sa January 14, 2029. At ang total solar eclipse naman ay sa taong 2144. At yan ang latest update. Balik sa'yo, Sherwin. Tagal pala, no? Bago masilayan uli yan. Dyan ba sa Toronto? Kasama ba kayo sa nakakita ng full solar eclipse dyan na Oraline? Oo, Sherwin, bagamat hindi totality, nasa 95% dito sa Toronto. At kanina nga, nung mga bandang 3 p.m. kung saan yung height or peak ng eclipse, medyo cloudy dito sa amin. Hindi masyadong halata ngayon kasi sunny na sa likuran ko. Pero dahil cloudy, medyo mahirap makita dito sa bandang Southern Ontario sa Toronto yung eclipse. Pero meron nga kaming mga nakita at nakita rin na nabalita rin natin yan ngayon sa mga clips natin dito sa ating balita na bagamat cloudy talagang lumabas yung mga tao dito sa Toronto para tumingin na dito time out of their days kahit sa office. Marami talagang lumabas para tumingin at gamitin yung kanilang mga glasses ngayon. Sherwin. Alright, maraming salamat Oraline Quijano mula sa Toronto, Canada kung saan huling total eclipse ay naganap noong 1925. Ayan, magsasagawa naman ng outreach mission ang Embahada ng Pilipinas sa Japan ngayong April 21, 2024. Sa Aomori, Japan, maaari namang kumuha ng Filipino Community Registration Card ang mga kababayan natin sa ilang lugar sa Spain. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan?
Magsasagawa ng consular outreach mission ng Philippine Embassy sa Japan sa April 21, 2024 sa Amori, Japan. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ng embahada ay ang passport services, civil registry, notarials, overseas voters registration at MWO services. Para naman sa online registration ay scan lamang ang QR code na makikita sa Facebook page ng embahada sa facebook.com/PHL in Japan. Pinapaalalahanan din ng mga aplikante na mayroong deadline ng registration. April 18, 2024 araw ng Huwebes ang deadline ng registration para sa passport services. At April 12, 2024 naman, araw ng Biyernes ang deadline ng registration para sa iba pang serbisyong konsular. Maaari kayong bumisita sa official Facebook page ng Embahada para sa iba pang detalye. Maghahandog naman ng bago at mas pinagandang ID ang konsulado ng Barcelona para sa ating mga kababayan sa ilang lugar sa Spain. Ilan sa mga bagong features ng ID na ito ay bukod sa libre ay hindi nakakailanganin ng litrato. Ito ay PVC type at mas pinatibay ang security features nito. Sa mga nais kumuha ng bagong ID, magtungo lamang sa link na ito at sagutin ang form. Inaniya naman ang ating mga kababayan sa Jakarta, Indonesia na dumalo sa isasagawang town hall meeting. Gaganapin ito sa April 21, 2024 araw ng Linggo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa mga interesadong makibahagi sa meeting na ito ay mag-register lamang sa link or scan ang QR code na makikita sa kanilang Facebook page. Samantala, iniimbitahan naman ang ating mga kababayan sa New York City, USA sa Handog Filipino Flavors and Festivities. Ito ay may temang kalutong Filipino, lakas ng kabataang makabago at isasagawa bilang pagdiriwang ng Filipino Food Month. Layunin ng event na ito na ipamalas ang Filipino cuisine at ibahagi ang lahat ng kulturang Pinoy. Gaganapin ito sa April 5 at 26 sa taong ito. Para sa iba pang detalye, bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Nakibahagi ang volunteers ng Members Church of God International o MCGI sa pangangalaga ng kapaligiran sa hibiscus sa Auckland, New Zealand. Ito ang umahataw na balita ni Paul Gatchalian. Isang mayamang bansa ang New Zealand, nakilala sa magagandang tanawin at sa pagpapahalaga ng mga mamamayan sa kanilang kapaligiran. Kaya naman naitatag ang mga organisasyon tulad ng Restore Hibiscus and Base upang matiyak ang maayos na pangangalaga at pagmantene sa kapaligiran sa hibiscus sa dako ng Auckland, New Zealand. Ngunit dahil walang pondong organisasyon bilang isang non-profit organization, kinakailangan nila ang voluntaryong pagtulong ng komunidad. Ito ay upang matiyak ang regular na paglilinis sa hibiscus. Kaya laking pasasalamat ng organisasyon dahil sa voluntaryong pagtulong ng Members Church of God International o MCGI. We're really grateful to have MCGI here today. It's been wonderful the work you've been doing. Nagtulong-tulong ang higit sa 40 volunteers ng MCGI sa pag-aalis ng mga patay na puno, pag-aalis ng mga damo, at pangangalaga sa mga halaman sa hibiscus. Ayon sa coordinator ng mga community volunteers na si Jocelyn Sanders, malaking tulong ito para sa komunidad. To do what you've been doing in a few hours, it would take us months, and even then we'd be battling against the elements, the rain and the weeds growing. So this is just amazing for us, and we'd really love you to help out of any of our many reserves that we have around the East Coast Bays and Whangaparāoa. We're really grateful for that. From North Island, New Zealand, MCGI cares, MCGI shines. To God be the glory. Pag-ibig! Paul Gatchalian, humahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Ecclesiastes Kapitulo 5, Talatang 10. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikasyam sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, April 9, 2024. At mula naman dito sa maunang Roundup Texas USA, ako si Marie Peñaranda. Ako naman si Beverly Saison mula rito sa San Diego, California, USA, na ang motto ay Semper Vigilance o Always Vigilant. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.